Kung pang araw-araw na motor ang hanap mo at madali lang dalhin, lalo na ng mga beginner at bagay na bagay dito sa matraffic na lugar kagaya ng Pilipinas, tara silipin natin ang Mio Gear S125. Titingnan natin yung kanyang specs at kung magkano na nga ba ang presyo niya ngayong taon. Tara! Ang Gear S125 ay nahahanay sa Mio series. Makikita naman natin na talagang litaw na litaw ang bloodline ng mga Mio sa kanya. Dahil kahawig niya ang Mio Gravis 125. Sa kanyang looks naman ay walang duda, maganda yung motor, maganda yung aesthetic. Sa kanyang mga P-rings, napaka-minimalist lang din dahil wala kang masyadong makikitang mga decals dito. At ang kulay ng ating nire-review ngayon, kulay matte black at kulay matte brown. Sa kanyang looks, walang duda na napakaganda din. Bagay na bagay sa matraffic na lugar, lalo na dito sa Pilipinas dahil ang disenyo ng motor na to ay slim at compact. Bagay na bagay din ito sa mga lady rider at sa mga nagsisimula pa lang matutong ng motor. Nung nakita ko sa personal na-amaze ako sa motor na to dahil sakto lang din yung kanyang laki, yung kanyang body structure, hindi mahaba, sakto lang yung iksi niya at medyo manipis. Kaya talagang maisisingit natin sa mga traffic situation lalo na dito sa NCR. So dahil hindi nga siya ganun kahaba ay hindi hassle kung tayo ay magpa-park ng motor. Dito sa kanyang unahang bahagi ay makikita natin yung kanyang headlight na naka-LED na, yung kanyang mga signal light ay naka-bulb type at maging ang kanyang tail light. Ang kanyang P-rings dito sa kanyang pinaka-head ay matte black at kung brown naman ay plain na matte brown din, makikita natin dito at may jelly logo na blue core at pagbaba natin dito sa pinaka-gitna ay makikita natin yung emblem ng Gear at sa magkabilang gilid nito ay may decals ng Mio at kasunod nito yung Gear at sinundan ng letter S. So pag tiningnan mo dito or nandito ka sa kanyang bandang gilid ay makikita natin na may pagka-sporty design din yung motor na to dahil meron siyang sharp edge dito na talagang litaw na litaw kapag tiningnan natin siya sa bandang gilid. Unlike doon sa Mio Gravis na bilugan, so ito naman medyo may pagka-sharp yung P-rings yan dito kaya medyo lumitaw yung pagka-sporty ng motor na to. Pagbaba natin dito sa kanyang gilid pa rin ay gumit na naman yung pride of ownership ng Yamaha, yung Yamaha logo dito. Bilog, medyo katamtaman yung laki niya na gumit na dito sa kanyang dalawang P-rings. Dito halos katapat ng upuan ng rider ay makikita natin ang decals na Yamaha. At ang maganda dito sa motor na to kahit na medyo may pagka-modern hindi pa rin talaga tinanggal yung kanyang kickstart na talagang kapakipakinabang lalo na kapag nasa long ride tayo, hindi tayo ma-worry kung mauubusan tayo ng battery. Less worry tayo na hindi natin mapa-under motor dahil may kickstart siya. Mayroon din naman siyang underseat compartment na pwedeng paglagyan ng ating mga kapote, kaya ng payong at kung hindi man magkakasya yung ating helmet or yung half face na helmet ay meron naman siyang dalawang hook na pwedeng sabitan ng ating mga helmet. Ang lakas din maka-classic ng kanyang upuan dahil sa kulay na brown. Napakalinis din niya tingnan. Meron lamang siyang stitches dito sa may bandang gitna na nagsilbing hati dun sa upuan ng rider at sa kanyang backride. Talagang bagay na bagay din talaga ito sa mga beginner lalo na dun sa mga nag-aaral magmotor kasi ang motor na to ay merong scratch protection dito sa kanyang side, sa unahan at dito sa magkabilang side ng footboard at maging dito sa may malapit ng apaka ng backride. Maiwasan natin yung mga minor na scratch o kaya kung nag-aaral ka palang magmotor at kung bigla nating maitumba or aksidenteng may masagi man tayong bagay ay hindi basta-basta magkakaroon ng damage or scratch yung motor na to dahil may scratch protection nga siya. Ang plastic or P-rings na ginamit dito ay medyo mas makapal kumpara dito sa ibang P-rings na walang scratch protection. May slip resistant na rin ang footboard ng motor na to so hindi tayo dito basta-basta dudulas dahil medyo kakapit yung ating mga sapatos dito kapag nakapatong yung mga paa natin. Medyo malapad din yung kanyang footboard, talagang komportable nating mailalapat yung ating mga paa. At may dalawang carabiner hook din naman ang motor na to na kapag ginamit natin sa pamamalengke yung motor na to, pwede nating sabitan ng ating mga dalahin kagaya ng plastic or eco bag dito sa kanyang bandang unahan. At dito naman natin makikita yung isa pang hook sa bandang upuan ng rider. Hindi din masasayang yung oras mo kapag nasa long ride ka dahil pwede na rin natin ditong i-charge yung mga cellphone kapag nasa malayong biyahe tayo dahil meron na rin siyang 12 volt na
socket na matatagpuan natin dito sa kaliwang bahagi. Kaya napaka-convenient din talaga at talagang kapakipakinabang ng motor na to, lalo na din sa mga delivery rider. Alam naman natin na napaka-importante ng mga cellphone. Bago natin silipin ang specs ng motor na to, ay bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo naman kalimutang mag-like at isubscribe mo na rin para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. At punta na tayo sa puso ng motor na to, yung kanyang specs. Ito ay may 125cc, air-cooled, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valves. Ang kanyang compression ratio ay 9.5:1 na kaya magbigay ng maximum power na 7 kW or 9.4 PS at 8,000 RPM. At may maximum torque naman na 9.6 Nm at 5,500 RPM. Napakatipid sa gasolina dahil FI na ang motor na to. B-belt automatic, kaya gas and go na lang tayo. At ang kanyang tank capacity ay 4.2 liters at ang kanyang fuel consumption ay 40 to 50 kilometers per liter. Dahil equipped din ito ng Blue Core ay mas lalong pinatipid pa sa gasolina. More power pero less fuel. Equipped na rin ito ng stop and start system na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds ay kusang namamatay ang engine ng motor na ito na nagre-resulta sa mas matipid na gas. At kapag aandar na tayo, pihitin lang natin yung silinyador at kusang aandar ang motor na ito. Hindi pa keyless yung motor na to, ignition switch pa siya, pero may answer box system naman ito na kapag ka maraming Mio gear na nakapark sa parking area ay madali lang natin siyang malulocate dahil meron siyang answer box system. Bukod doon ay naka-SMG na rin ito or smart motor generator na kapag ka in-start natin ang motor natin, hindi siya masyadong ma-vibrate or smooth yung makina. At kung sisilipin naman natin yung kanyang gulong dito sa unahan ay may sukat na 80/14 at sa likuran naman ay 170/14, so parehas na mags at parehas na rin naka-tubeless. Sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork at dito naman sa kanyang likuran ay unit swing single-sided shock at sa kanyang brakes naman dito sa unahan ay naka-disc brake at dito naman sa likuran ay naka-mechanical drum brake na okay lang naman dahil small displacement lang ang motor. At sa seat height naman ng motor na to, nung sinukat natin, hindi tayo nahirapan dahil sa mababa lang talaga yung motor na to. Dahil kagaya na sinabi ko kanina, ay bagay ito sa mga beginner o kaya lady rider. Kayang-kaya mo siyang dalhin dahil ang kanyang seat height ay 700mm. Nung sinukat natin, ang height ko ay 5'5", talagang hindi tayo nahirapan. Maganda siyang dalhin, maganda yung kanyang turning radius, malawak din. At yung kanya naman ground clearance ay 135mm. Magaan lang din yung motor na to, hindi siya kabigatan. At ang SRP ng motor na to ay 84,400. Pwede ka dito mag-down ng 6,000 at magmamonthly ka ng 3,981 kung kukunin mo siya ng 3 years. At ayan na nga yung vlog natin ngayong araw, ang Yamaha Mio Gear S125. So sa inyong palagay, sulit ba ang Yamaha Mio Gear ngayong taon? So comment nyo nga sa ibaba. Ang Kawasaki ay sikat na sikat sa kanilang mga big bike, pero ngayong taon naglabas ng bagong scooter. Silipin natin yung specs at kung magkano. Tara! Nitong taon ay naglabas ang Kawasaki ng kanilang bagong scooter na Brusky 125. Medyo may pagkakahawig sa leading na scooter sa 125cc category, which is yung Click 125. Pero hindi naman may pagkakaila na may sarili naman siyang character. At sa presyo ng Brusky 125 na 75,000 ay talagang napaka-practical nito, lalo na dun sa mga gustong magkaroon ng scooter. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mo nang kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe na rin dahil napansin ko 98% ng mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe. Ang Brusky 125 ay collaboration ng Kawasaki at ng Modenas Motorcycles sa bansang Malaysia. Ang brand ng Modenas ay respetado sa Malaysia, kaya garantisado na mapagkakatiwalaan din talaga yung mga gawa nito. Sa kanyang design, talagang napaka-modern at trendy. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang pinakamabentang scooter dito sa Pilipinas ay halos kahawig nito. Medyo nabago lang dito sa kanyang front face na medyo makanto or may mga sharp edges na nagpalitaw ng pagka-sporty looks ng Brusky 125. Ang Brusky 125 ay may tatlong kulay. Ito ang Mystic Red, Duchess Gold, at ang Aquatic Blue na ating nire-review ngayong araw. Dito sa pinakaulo ng motor na to ay may kulay blue, black. Sa pinakagitna, may sticker na Modenas. Sa mga gilid at kahit ibang part ng fairings ay may parang carbon finish na nagsilbing scratch resistant. Overall, dito sa motor na to ay talagang nadomina ng mga decals or stickers kasi sobrang daming decals na meron yung motor na to. Sa magkabilang gilid ng motor, sa unahang bahagi ay may kulay black na may mga dot
at lining na kulay red at ang Brasky na stickers at sa bandang ibaba nito ay Modenas at malaking 125 at sinunda ng maliit na fuel injection dito sa pinakababa. At sa likuran naman dito sa bandang gilid ay naka-highlight ang Brasky, medyo malaki siya, at background na mga black dot, red linings sa blue na fairings. At dito sa pinakababa, dito sa kulay black na fairings ay nandyan yung Kawasaki. At kung sisilipin mo dito sa kanyang taillight, malapit pinakababa, ay merong sticker ng Modenas. Sa kanyang specs ay tamang-tama lang pang araw-araw or pwede na naman ito pang hanap buhay dahil matipid na rin ito sa gas dahil naka-FI ito. Ang kanyang engine displacement ay 124.9cc, 4-stroke single overhead cam, single cylinder 2 valve at madali lang i-maintain dahil naka-air cooled pa siya. Tamang-tama lang din yung kanyang power output at ang kanyang torque dahil small displacement lang siya. Ang kanyang maximum power ay 9.52 Nm at 7,500 RPM at may maximum torque naman na 10 Nm at 6,000 RPM. CVT ang transmission type. Dito sa unahan ay may standard lang na telescopic fork at dito naman sa hulihan ay swing arm monoshock. Naka-disc brake sa unahan at mechanical drum brake naman dito sa huli. Pagdating naman sa gulong, naka-mags type ito at tubeless na rin. Ang sukat ng gulong sa unahan ay 80/90/14 at sa hulihan naman ay 90/90/14. So proportion naman yung gulong niya dun sa body structure. Kumbaga parang hindi alangan yung sukat ng gulong. Dito sa likuran kung mapapansin natin, meron na din siyang tire hugger. So iwas ito sa mga tilamsik or mga dumi na pwedeng tumama dito sa bandang likuran natin. At may reflector na rin dito sa magkabilaan dito sa kanya likuran. Added visibility ito lalo na pagkagabi. Sa kanya additional features, ang kanyang headlight, taillight at ang kanyang mga signal lights ay naka-AED na, so matipid dito sa battery. Meron na rin siyang daytime running light at may built-in na hazard light. Sa kanya namang meter panel ay kombinasyon ito ng analog. Dito sa kanyang ibaba, digital para naman sa fuel meter. At dito naman sa kanyang mga switches, dito sa kaliwa, makikita natin dyan yung high and low, horn, at pinakababa ay ang turn signals. Dito naman sa kanan, nandyan yung hazard at electric start. Ang kagandahan din dito sa motor na to ay meron pa rin siyang kickstarter na alam naman natin na tapak-ipag-binabang, lalo na kapag medyo mahina yung battery natin. So hindi tayo mag-worry kahit na sumabak tayo sa long ride, kung maubusan man tayo ng battery dahil mapapag-start natin to sa tulong ng kickstarter. Very convenient na rin ito dahil kahit pa paano meron naman siyang front inner pocket, dalawa ito. Dito sa kaliwa medyo malalim, pwede na natin dyang ilagay yung mga cellphone natin dahil meron na rin siyang USB ready na charging port. Pwede tayong mag-charge dyan ng ating mga cellphone in case na malow ba tayo. At dito naman sa kanan meron pa rin siyang pocket na medyo mababaw. Hindi pa ito keyless pero ang kagandahan dito ay nandito na malapit yung kanyang seat opening. Hindi na tayo pupunta sa likuran para susian, para buksan lang yung under seat compartment na may sukat na 14 liters. Kung hindi man magkakasya dito yung half face or full face na helmet, depende sa shell, ay meron naman siyang dalawang hook na pwedeng sabitan ng mga helmet. Yung kanyang fuel tank capacity ay may sukat na 5.1 liters. Dahil naka-FI na to, i-assume natin na ang kanyang fuel consumption ay naglalaro sa 40 to 45 kilometers per liter. Goods na rin ito, lalo na pagka ginamit natin pang-delivery yung motor na to dahil mayroon siyang gulay board or footboard. Medyo marami-rami tayong mailalagay dito sa kanyang gulay board. Yung unit na to ay makikita natin dito sa Motorcycle City Taytay. Interesado kayo dito sa motor na to, nandito yung contact person at yung number nila. Asikusuhin talaga kayo dito dahil napakabait ng mga taga Motorcycle City Taytay. Pasok din to sa mga average height ng mga Pinoy dahil nung sinukat natin to, kahit siguro mga 5'3 hanggang 5'6 ay kayang-kaya to dahil ang sukat ng kanyang seat height ay 760mm. Abot na abot natin yung ground, yung sahig nung pinupuan natin ito. Kung gusto nyong gawin reference yung height ko, ang height ko ay 5'5". Tingnan nyo naman, okay naman siya. Sakto lang din yung kanyang turning radius. Nung sinubukan nating iliko-liko, hindi naman sumasahid sa ating tuhod. Okay siya na i-maneuver, okay siya dalhin. At sa kanya naman ground clearance ay may sukat na 120mm. Sa kanyang wheelbase ay may sukat na 1,250mm. So magaan lang ito dahil may bigat lang ito na 108 kg. Ang SRP ng Kawasaki Brasky 125 ay 75,000. So sa inyo palagay, sulit ba ang Kawasaki Brasky 125? Comment nyo kasi ito. Available yung unit na to dito sa My Motorcycle City Taytay. Pwede kayo mag-installment dito kung magda-down kayo ng 3,800 ay may uwi nyo na yung motor na to. Magma-monthly kayo ng 4,532 kung kukunin nyo siya ng 3 years. So that's it for today's vlog. Kung umabot kayo hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay huwag ka nang mahiyang mag-like. Mag-subscribe para mag-updated kayo sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye.